Tonight's message is Revelation Solution to 10,000 Problems. Karong gabi ang atong mensahe, ang solusyon sa pinadayag sa 10,000 nga mga suliran. How many do you believe that God is bigger than any problem? Kinsa kaninyo dinhi nagatuo nga ang inyong Dios mas dako ikumpara sa inyong mga problema? Do you believe that? Nagatuo ba kamo niya na? All right, let me give you a little example. Tuguti ko ninyo na ako'y usa ka ehemplo. I have 1 peso. Na ako dinhi, piso. Small. Gamay kayo. 1 peso. Gamay, piso. If I were to take this peso, kung ako ni pagdalon nga piso, tomorrow at 12 p.m., ugma alas 12 otong tutok, when the sun is shining, nga ang adlaw hayag kayo, and you know that the sun is about 1 million times bigger than planet Earth. O kamo nasayod nga ang adlaw, usa ka milyon kapilo ka mas dako ikumpara sa kalibutan. The sun is enormous, gigantic. Ang adlaw, mga kaigsunan, dako kayo pagkadako agyon. But the peso is very small. Ang piso in town gamay kayo. But I can take this peso tomorrow at 12. Pero kini nga piso ako ning dalon ugma alas 12. And I can look at the sun. Pwede ko magtanaw sa adlaw. And I get this peso close to me. Akong ibutang dol sa akong mata. And with this peso, o pinagi na nga piso, I can cover the entire sun. Akong matabunan ang kinatibok ang adlaw sa langit. And that's what happens with us many times. Mao punang mahitabo sa ato sa makadaghang panahon. God is bigger than your problems. Ang atong Dios mas dako kaysa inyong mga suliran. God is omnipotent. Ang Dios gamagamhanan kayo. But we can take our small problems, apan kita makakuha sa atong gagmayng suliran, and we get so focused on the problem nga kita nagatutok na lang kanunay sa atong mga problema, that we allow that problem to cover God. Nga atong itugutan nga ang problema nato iyang tabunan ang atong dakong Dios. But tonight, apan karong gabi, we're going to put the peso away. Atong ihiklin ning piso. Because tonight, we're going to look at God. Tungod kay karong gabi, atong tutukan ang atong Dios. For who He is. Kung kinsa man siya. And it says in Luke 1:37. Nagasulti dinhi sa Lucas 1:37. For nothing will be impossible with God. Tungod kawalay butang imposible sa atong Dios. Do you believe that? Nagatuo ba kamo niya na? Nothing will be impossible with God. Walay imposible sa atong Ginoo. Pastor Tobler, si Pastor Tobler, who wrote this one time, nagsulat nini usa ka higayon. He said, nag-ingon siya, a low view of God. Ang mubo nga pagtan-aw sa Dios. In other words, a small view of God. Bot pasabot ang gamay nga pananaw nato sa Dios is the cause ang hinungdan of 100 lesser evils. Sa daghan nga mga gagmayng kadautan. But a high view of God, apan ang taas kayo nga pananaw sa Ginoo, is the solution, mao ang solusyon to 10,000 temporal problems. Alang sa 10,000 ka mga suliran. In other words, nagpasabot, the bigger God appears to you, sa kung unsa kadako ang Dios dinhi kanato, the easier you will be able to face all your problems. Mahimong mas masayon alang kanato ang pagatubang sa mga problema. So tonight, busa karong gabi, we are going into the throne room in heaven. Magatsulod kita diha sa luna, sa trono sa atong Dios sa langit. And we are going to see how big and grandiose God is. Og atong tanawon kung unsa kadako og mahimayaon ang atong Dios. And what He is doing for you right now. Og unsa ang iyang gihimo alang kanimo alang kanako niining takna. Who wants to enter heaven with me tonight?
Kinsa man kaninyo ang gustong magsulod sa langit, upan kanako karong Are you gabi. ready? Are Asa you ka ready? mo? Are you ready? Let's pray. Andam na ba mo? Mag-ampo kita. Oh, gracious Heavenly Father, Among mahigugmaon nga amahan, we enter by faith kami nagasulod uban sa pagtuo the very throne room of heaven, sa dapit sa trono sa langit, where Jesus is seated at the right hand of majesty. kung asa nagalingkod si Ginoong Hesus sa tuong kamot sa among amahan. Adored and worshipped by the entire universe. Siya giludan o gisimba sa tibok universo. And we enter by faith. O kami nagasulod pinaagi sa pagtuo. And we do this in the name of Jesus Christ. O kini among ginahimo pinaagi sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Revelation chapter 6, Pinadayag Verse kapitulo 10 6 bersikulo says, 10 nagaingon. they called out in a loud voice. Og sila nagtawag sa matunog nga tingog. And notice what they call out. Tanawan ninyo kung unsa ang ilang gitawag. How long? Unsa kadugay. Have you ever asked or said, how long, Lord? Nakahimo ba mo pagpangutana, Ginoo, unsa pa kadugay? Nakatupangutana mo ana? Have you been waiting for a miracle of God? Doon na ba'y panahon nga nagpaabot mo sa milagro sa Ginoo? You have somebody in your family that is sick. Doon na mo'y kauban sa panimalay nga nagbalatian. You have a problem that you don't know what to do. Doon na kay suliran nga wa ka na sayo dogon sa imong himon. And you pray and you say, God, how long, Lord? Og ikaw nagampo sa Ginoo, og ikaw nagsuti, Ginoo, unsa pa kadugay? Well, tonight, we're going to find the answer to that. Karong gabi, atong tukion ang tubag niya na nga pangutana. It says there, Sovereign Lord, Nagaingon siya diha, gamhanan nga Dios, holy and true, balaan og tinuod, until you judge the inhabitants of the earth hangtod nga imong hukman ang katawhan sa kalibutan, and avenge the blood. og imong ipabalos ang imong dugo. Tonight, I want to tell you one very important truth. Karong gabi, ingnan ko kamo og usa ka importante kayo nga kamatuoran. Don't ever give up on prayer. Ayaw gyud pag-undang sa pagampo. If you've been praying for something for years and years, don't stop praying. Kung duna mo'y giampo sa makadugay na sa pipila ka mga tuig, ayaw gyud pag-undang pagampo. Because to pray is to believe. Tungod kay ang pagampo mao ang pagtuo. And to stop praying is to not believe. Ang pag-undang sa pagtuo mao nay wa sa pagampo walay pagtuo. So if you've been waiting for 10 years, So kung kamo nagpaabot sulod sa napulo ka mga tuig, don't stop praying. ayaw undang pagampo. If you've been praying for a year, don't stop Kung praying. ikaw nagampo sa usa ka tuig, ayaw kong tagampo. Because God is a sovereign God. Tungod kay ang atong Ginoo gamhanan nga Dios. So now let's go in through the throne. So karon ato ng sundon kanang iyang And here dapit goes. sa king hari sa trono. And I saw the 7 angels Og akong nakita ang pito ka mga who manulunda stand before God, nga nagtindog atubangan sa Dios. and they have 7 trumpets that were given to them. Og dunay pito ka mga trumpita nga gihatag kanila. How many angels? Pina ka manulunda? How many trumpets? Pila ka trumpita? 7. And the trumpets were given to them. Og ang trumpita gihatag diha kanila. And notice, another angel Tanawan ninyo, og duna pay usa ka manulunda who had a golden censer nga dunay bulawanon nga insinso and came and stood at the altar. nga nianha og nagtindog sa altar. And he was given how much incense? Og siya gitagaan og daghang mga insinso. Much incense. Daghan nga insinso. It means a lot of incense. Nagapasabot daghan kayo nga insinso. A great sum of incense. Daghan dako kayo nga insinso. So, Busa. and it continues to say, Og siya nagpadayon pagingon. with the prayer of God's people. Uban sa pagampo sa mga katawhan sa Dios. And on the golden altar in front of the throne, Diha sa atubangan sa altar sa bulawanon nga trono.
the smoke of the incense, ang aso sa insinso, together with the prayer of God's people, kauban sa mga pagampo sa katawhan sa Dios, went up before God from the angel's hand. Nikayab ngadto sa Dios dito sa kamot sa manulunda. Then the angel took the censer Og ang manulunda iyang gikuha ang insinso, and filled it with fire iyang gibutangan og kalayo from the altar. gikan sa altar. Now, you might want to pay attention to this one for tomorrow's quiz. Paminawin ninyo nig maayo kay magawas ni sa quiz ogma. The fire is filled from where? Ang kalayo asa nagikan The altar. sa altar. Which altar? Asa nga altar? It's the altar of sacrifice. Gikan sa altar sa I'll show you pagsakripisyo. now. And hurled it all onto the earth. Ug iya kining gilabog ngadto sa kalibutan. And then came peals of thunder, Ug diha nuabot ang tunog sa mga rumblings, dagom, flashes of lightning, and earthquake. ngurob ug kilat ug mga paglinog. So in other words, Busa, the heavens are open and we see the throne. nag-abli ang langit ug atong nakita ang trono. 7 angels Dunay 7 ka manulunda. are given to them 7 trumpets. Dugitagaan sila 7 ka mga trumpeta. And then appears another angel or another messenger. Ug dunay niabot ng usa ka manulunda o usa na pod ka mensahero. And he has a censer Ug duna siya insinso. that has the prayers of God's people. Nga duna dinhi ang mga pagampo sa katawhan sa But Dios. this messenger, this angel, Apan kini nga mensahero o manulunda, has much incense. mas daghan og insinso. A lot of incense. Pagkadaghan gyud nga insinso. And he puts it together with the incense of the prayer of the saints. Ug iya kining gitapo ngadto sa mga insinso o Then- mga pagampo sa mga balaan. Then he gets the fire from the altar. Ug nagkuha siya kalayo gikan dito sa And he altar. puts it together with the incense of much incense and the incense of the prayer of God's people. Ug iya kining gibutang ngadto sa insinso nga daghan kaayo ug sa mga insinso sa pagampo And sa then daghang there is tao. thunder, rumblings, lightning, and an earthquake. Og diha ni daguob, ni kidlat, ni tayog tungod sa linog. So what does it all mean for you tonight? So unsa may bot pasabot niya na karong gabi alang kanato. Notice the trumpets. Inyo makita ang trumpeta. Seven trumpets. 7 ka trumpeta. So why do the angels have 7 trumpets? Nganuman nga mga manulunda, doon na may 7 gyud ka trumpeta. Why are they called to? Nganuman nga gisugo pa mo sila mag. There is a reason why. Doon ay rason diha mga kahigalaan. In the book of Numbers, it says, Sa libro sa Numeros, nagaingon siya, when you go into battle kung ikaw mulakaw sa pagpakigaway, in your own land sa imong kaugalingong yuta, against the enemy batok sa kaaway, who is oppressing you, nga nagdaog-daog kanimo, sound the blast. ipatunog ang imong kusog. Sound the blast on what? Unsa nga tunog ang imong ipatunggon? The trumpets. Ang trumpeta. Because the trumpets was a way of communication. Tungod kay ang trumpeta mao ang pamaagi sa pag-communicate, pagpahibalo. The trumpets were a way to announce preparation for a war. Ang trugi sa trumpeta mao pamaagi sa pagpahibalo sa pagpangandam ngadto sa gubat. The trumpets would announce victory. Ang pagtingog sa trumpeta mo pagpahibalo sa kadaugan. The trumpets would announce worship. Ang pagtingog sa trumpeta magapahibalo sa kabahin sa pagsimba. The trumpets were a way of direction. Ang trumpeta isa ka pamaagi sa paghatag og direksyon. And then it says, Og siya nagingon, then you will be remembered by the Lord, og kamo mahinumduman sa Ginoo your God, nga inyong Dios, and from your enemy, rescued from your enemies. nga magaluwas kaninyo gikan sa inyo mga kaaway. So what does the trumpets represent? So unsa ang representasyon sa trumpeta? The trumpets represent every time that the people of God were in trouble,
Ang trumpeta nagapasabot nga sa matag panahon nga ang katawhan sa Ginoo man naa sa peligro, they would announce the kini sila magpahibalo og very good. muna na to. And that was a reminder for God. O kato usa ka pagpahinumdum sa Dios. The trumpets would not awake God. Ang trumpeta dili mo pukaw sa Ginoo. The trumpets would remind the people that God was ready to save them. Ang trumpeta usa ka pagpahinumdum sa makatawhan nga ang ilang Dios andam magluwas kanila. The trumpets represent prayer, the power of prayer. Ang trumpeta nagasimbolo sa pagampo, sa gahom sa pagampo. Prayer is not to make God to awake. Ang pagampo dili siya mao'y mupukaw sa Ginoo. Prayer reminds me that God is ready to listen. Ang pagampo magpahinumdum kanako nga ang Ginoo andam magpaminaw kanako. Amen. Amen. Some years ago, Nilabay mga tuig, when I was a student in Mexico, sa usa pa Asya kay estudyante didto sa Mexico. I was going to the United States to renew my visa, Mupadulong siya sa Amerika aron sa pag-renew. my student visa. Magpa-renew sa iyahang student visa. And the dean of the men's dormitory, Ug ang din sa puyanan sa mga lalaki sa eskwelahan, Jose, si Jose, I want you to buy me an amplifier. ingon gingnan siya, Jose, gusto kong palitan ko nimo og amplifier, pampatungog-tingog. To put in the dormitory. Ngay butang nato sa dorm. So he gave me some money So iya kong itagaan og kwarta because I was going to United States. tungod kay moadtuay man ko sa Amerika. It was about a 4-hour drive on the bus. So naanak ko mga 4 na ka oras nagbiyahe sa usa ka bus. It was a Friday, early in the morning, I left. Biyernes sayo kayo sa buntag nihawa ko. I get to a city called McAllen, Texas. Niabot ko dito sa usa ka lugar naginganlan McAllen, Texas. I renew my permit and my visa. Akong gi-renew dito, gibago ang akong permit o akong visa. I go and in the mall, I go and buy the amplifier. So niadto ko sa tindahan dito sa mall para paliton tong amplifier. And I only have about enough money for the bus ticket to return. Ang nabili na kong kwarta, igo na lang yun, pamasahe, pabalik sa amoa. So my friend and I go on the bus back to Mexico. So ako ga akong higala, nisakay na og bus, pabalik na sa Mexico. When I get off the bus, Pagpanaog na ako sa bus, my friend says, bring the amplifier. gingnan ko sa akong amigo, kuha na tong amplifier. And I go, oh, O ako ningon, hala, ayay ka. I forgot the amplifier. Akong nalimtan ang amplifier. A Friday afternoon Biyernes sa hapon, in the middle of the mall. sa tunga-tunga dito sa mall, nabilin. I said, it is gone. Ingon pa nako, na, quits na, nawala na. So what do you think I did? So sa inyo una unsay iyang gihimo? I prayed, Niampo ko. God, I need to find that amplifier. Ginoo, kinahanglan akong makitaan tong amplifier. I drove all the way back to the mall Nibalik na pod ko dito sa mall, nag-drive ko. where I left the amplifier. Kung asa na ko gibili ng amplifier, And guess what? o taganan ninyo, unsay nahitabo? It was gone. Wala na gyud. Nahanaw na gyud. I looked and looked, no amplifier. Nangita ko, gipangitan ako, pero wag yoy amplifier. I was about to exit the mall, Muli ay naunta ko, magawas na ko, hapit na gigagawa sa mall. and somebody cries, "Hey, is this yours?" Sa kalit, doon na inisinggit, akong nadungog, nagingon, Hoy! Imuha ni! And I got the amplifier. Og akong nakuha ang amplifier. So we drive back to Mexico. So
drive na pod mi, maniho na pod mi pabalik sa Mexico. And when we're getting into Mexico, Samtang nagpasulod na mi dito sa Mexico, because you're bringing an American product, tungod kay na ako'y gibit-bit nga produkto gikan sa Amerika, you have to press a button. so kinahanglan nga doon ako'y pinduton. If the light turns red, Kung mupula gani ang suga, you go into inspection and you pay taxes. kinahanglan nga mohapit ka dito sa inspektor para magbayad og buwis. If it's green, you can go. Pero kung green, pwede ra nga mo diretso. And I'm praying. Nagampo ko. I don't only have enough money for the bus return. Ang kwartang nabilin sa akong kwarsa sa bulsa, gamay na lang yun para I na lang press yung the button. papasahe. Nipindot ko. Red. Is pula. I go to inspection. So nihapit ko dito sa inspeksyon. The officer said, you have to pay $40. Ang opisyal, nagingon ka nako, kinahanglan ka magbayad og $40. You're going to have to leave this amplifier here. Or, imong ibilin ning amplifier din he. But I prayed again. Apa nagampo ko og pag-usab. God, you help me to find this amplifier. Ginoo, imo kong gitabangan nga makit-an pag-usab ning amplifier. And I know that now you're going to have me go through this customs. O karon ako nasayod nga imo gyapon kong palutson nini nga customs. I'm praying in my mind. Nagampo ko sa akong unahuna lang. And the man said, Og ang tao niingon, all right, you can go. oh, okay, pwede na. Diretso na, diretso. Amen? Amen? Wait, I'm not done. Halatsa, wa pa ko natiwas. We get to the bus station. Niabot namin dito sa terminal sa bus. And there's another inspection. Doon na po'y usa ka inspeksyon. I got to press the button again. Mupindot na pod ko og usab. I get another red light. Nakakuha na pod ko og pula gihapon nga suga. And the officer says, Og ang opisyal ningon, but this time, apan ining higayuna, I'm not worried. wa na jud ko nagol. Because my God answered my prayer to find the amplifier. Tungod kay nga akong Ginoo nitubag sa akong pag-apo aron makaplagan tong amplifier. My God helped me to pass that inspection. Iya kong gitabangan makalampas dito sa inspection sa customs. So all I said, God, you did it, do it again. So akong giingon, Ginoo, imo kong gitabangan dito, gitubangan diri, karon tabangin ang bakog-usab. And this one wanted $20. O kini $120. 20. Ah, $20. $20. I said, no $20. Ang problema, wala ko'y $20. You can go. Ah, okay, sige. Lakaw na lang. Amen? Amen? Last one. Olahe. We go about 2 hours. Mga duha ka oras na mga pagbiyahe, It's a state line usa in ka Mexico. estado nga linya o kalsada sa Mexico. And we get stopped by federal agents. O kami gipahunong sa mga ahente sa federal government. They get inside of the bus. It's night already. Isulod sila dito sa bus, gabi na, And they begin to ask people, what do they have? And they begin to say, give me money. ihila nang pangpangutan ng mga tao sulod sa bus, unsay mga nadiha, og tagay mi kwarta. They begin to throw luggages through the windows. Ilang ipanglabay ang mga malita gawas sa bintana. And I'm sitting to the back of the bus Og dito ko naglingkod tumoy sa bus, with a big white box amplifier. nga dunay dako kaayo nga kahon, mao tong amplifier. Was I worried? Nagol ba ko? I was in peace. Nagmalinawon ako. Because God helped me to find that amplifier. Tungod kay nga akong Ginoo nitabang kanako God helped me pagkakita sa amplifier. God helped me to pass the first and second inspection. Iya kong gitabangan paglabang sa unang ikaduhang nga inspeksyon. And when God does something, He does it complete. Og ang Ginoo ko maghimo gani alang kanimo, iya nang ginakumpleto. Amen. So I'm the last one in the back. So ako ang noa sa pinakatumoy sa bus. He's coming with a flashlight. Doon na siya gidala nga flashlight. I'm praying. Nagampo ko. And when he puts his flashlight on the box, Og samtang iyang gitutok ay iyang flashlight dito sa akong kahon, the light bulb goes. ang kahon, ang bumbilya sa iyang flashlight nawala.
No light. Wala na'y kahayag. Napunder. Amen? Amen. Now, 2 officers come with 2 flashlights. Og tiud-tiud na nay duha ka opisyal nga niabot. Duha ka flashlight ang iyang gibitbit. God, I know that you're going to answer my prayer. Ginoo, ako nasayod imong tubagon ang akong pagampo. The flashlights lit the box, Ang flashlight iyang giiwagan ang kahon, but they did not see the box. apan wala nila nakitaan ang kahon. It was a miracle of God. Wow, milagro sa Dios. Amen. When you pray, God answers. If He's not answered yet, wait upon God and let God do His will. Kung ikaw gani magampo, ang Ginoo mo tubag yun. Kung wa pa siya tubag, paabot kay tubagon sa Ginoo gyud ang imong pagampo. A couple more things tonight. Napay mga pipila ka butang akong ihatag. This is a little picture of the sanctuary. Mao ni ang hulagway sa sanctuaryo. Every day, every morning, the priest Matag adlaw, matag buntag, ang taas nga saserdote would go and check the lampstand, iyang pagalilion tan-aw niya kining kandelarya. the oil, the wick, to everything is burning. Ang lana, ang pabilo, kung kiniba nagkalayo. He would leave the sanctuary and then he would go and make a sacrifice. Siya mugawas diha, mugawas og maghimo siya og usa ka halad. The blood would fall in a pan. Ang dugo mutulo ngadto sa palanggana Then he would go inside og mobalik siya sa sulod and he would get a pan og magkuha siya og usa ka palanggana called the censer. gitawag og sinsero. And he would bring that pan. Og yan na putong dalon nga palanggana, He would get the fire and the coal from the altar of sacrifice. iyang kuhaon ang kalayo og uling gikan dito sa altar sa sakripisyo. He put it on the pan. Ibutang niya sa palanggana. Then Og unya, he would bring in before the altar of incense. iya kining pagdalon dito sa altar sa insenso. Here. Kana, makita nato. And he would put it with the fire and the incense, Iyang ibutang ang kalayo dito sa insenso, and a smoke would go up og ang aso magakuha, magapasaka. all the way to the other side into the most holy place. Mutabok padulong dito sa mas labing balaan nga dapit. Every single day. Matag adlaw. The question is, Ang pangutana mao ni, what does the incense represent? unsa ba ang girepresentahan sa insenso? Read it with me. It says, and when he had taken it, Og sa iya kining makuha, the 4 living creatures and the 24 elders fell before the Lord, the Lamb. ang upat ka buhi nga mga tinuga og ang 24 ka mga tiguang niyukbo at tubangan sa kordero. And each one had a harp, and they were holding golden bowls full of incense. O nga matag usa kanila dunay harpa o nagunit og balawanon nga yahong nga puno og insinso. Which are the prayers of God's people. Nga mao kaniya mga pag-ampo sa mga katawhan sa Dios. So what does the incense represent? So pusa unsa ba ang girepresentahan sa mga insenso? It's our prayers. Atong mga pagampo. When you pray, Kung kita magampo, those prayers go all the way to the throne room. ang ato mga pagampo magalupad padulong dito sa dapit With a sa pagampo. sweet aroma before God. Nga humot kayo at tubangan sa atong Ginoo. Amen? Amen. But Apan, who is our high priest? kinsa man ang atong labawng saserdote? Who is our sacerdote? Saserdote. Sacerdote. Who is our high priest? Kinsa man ang atong taas nga saserdote? Hebrews 7:24 says, Hebrehanon But 7:24 nagaingon, but because Jesus tungod kay sa Ginoong Hesus nabuhi, lives forever, nabuhi hangtod sa hangtod. He has a permanent priesthood. Duna siya'y permanente nga pagkapari. Therefore, He is able to save completely Busa siya makahimo sa pagluwas o kumpleto those who come to Him, those who come to God through Him. sila nga mga nagaadto sa Ginoo pinaagi kaniya.
because He always lives to intercede for them. Tungod kay siya kanunay nagkinabuhi aron pagpatunga diha kanila. Tonight, Karong gabi, every time you pray, sa matag higayon nga kamo magampo, your prayers go beyond the ceiling of your house or even this place. ang inyong mga pagampo mulahos bisan pa sa inyong kisami sa inyong mga balay And they o niining go dapit. to the very presence of Jesus. O kini magapadulong ngadto sa tubangan gayod ni Ginoong Hesus. And there Jesus is ready to intercede for you. O si Ginoong Hesus andam kanunay sa pagpatunga alang kaninyo. So who is our high priest? So kinsa man ang atong labawng saserdote? Let's say it loud. Jesus. Jesus. He is our high priest. Siya ang atong labawng saserdote. But the question is, Ang pangutana mao ni, we already saw what's the incense? What's the incense? unsa ganitong insinso? The prayer of who? Kang kinsang pagampo? The prayer of God's people. Ang pagampo sa katawhan sa Dios. Who is our high priest? Kinsa ang atong labawng saserdote? Jesus. But what is the much incense? Ang pangutana, unsa kadag-an kining insinso? Because the messenger adds much incense to the censer. Tungod kay ang mensahero nagdugang og daghang insinso. Are you ready? Andam na ba kamo? Are you ready? Andam, ready? This is going to blow you away. Kini makuratan gyud mo. Here goes. Niara, When you pray kung kamo magampo by faith, uban sa pagtuo, no matter how big your problem is, bisag unsa kadako ang imong suliran, your prayer goes right to the throne of God. ang imong pagampo diretso gyud didto sa trono sa atong Dios. Where Jesus is, Kung asa si Ginoong Hesus who is ready to intercede for you. nga andam kanunay sa pagpatunga alang kanimo. So what is the much incense? Unsa man ni karon kining daghang kay insinso? Desire of Ages, a book called Desire of Ages, says the following. Ang libro Desire of Ages nag-ingon ini. The prayer of the humble suppliant. Ang pagampo sa maobsanon nga nagaampo, He, siya which means Jesus, nagpasabot si Ginoong Hesus presents as His own desire nagaplastar susama sa iyang kaugalingong handom in the soul's behalf. alang nining kalag. Every sincere prayer is heard in heaven. Ang matag sinsiro nga pagampo madunggan gayod sa langit. It doesn't say some prayers. Wala siya nagaingon nga pipilalang ka mga pagampo. It says every sincere prayer is heard in heaven. Nagaingon siya ang tanan nga sinsiro nga pagampo madungog sa langit. It may not be fluttered and fluently expressed, Dili siguro kini maayo kaayo ang paglitok, but if the heart is in it, apan kung ang atong kasing-kasing uban niini, it will ascend to the sanctuary where Jesus ministers. kini magasaka ngadto sa sanktuaryo kung asa si Ginoong Hesus nagaministro And kanato. He, Jesus, Og si Ginoong Hesus will present it to the Father iya kining ipresentar sa amahan. without one awkward tambourine word. Walay bakikaw o dili masabtan nga mga pulong. Beautiful and fragrant, Sa pagkalami o sa pagkahumot, with the incense of His own perfection. kauban sa insinso sa iyang Woo-hoo! kaugalingong pagkaperpekto. Amen. So what does it mean? So sa ibot pasabot niya na, When you pray and you're driving, samtang ikaw nagaampo o nga nagamaniho, when you're worried in your mind, you think something and it's a prayer. ikaw nagunahuna apan sa imo usato kapag ampo, When you get on your knees and you pray, samtang ikaw nagaluhod, nagaampo,
that prayer goes all the way to the throne with Jesus. Kana nga pagampo moderitso ngadto sa trono sa kay Ginoong Hesus. And Jesus is ready to take that prayer. Og si Ginoong Hesus andam kanunay sa pagdawat niya nga pagampo. And Jesus takes that prayer Og kuhaon kana ni Ginoong Hesus nga pagampo. and He adds His much incense. Og iya kining dungagan sa iyang daghan kayong insinso. He adds His perfection, Iyang gidungag ang iyang pagkaperpekto, His righteousness. ang iyang pagkamatarong. And then He takes that prayer Og iya kanang kuhaon nga mga pagampo. and He brings it before the Father Og iya kining dalon at tubangan sa Amahan. as if it was His own personal prayer. Murag kini iyang kaugalingon na nga mga pagampo. As if it was His own desire. Murag susama na nga iyang kaugalingong mga handom. And so when Jesus tells it to the Father, Mao nga sa panahon nga pagsulti na ning Hesus sa iyang Amahan, your prayer, ang inyong mga pagampo, He presents it to the Father iya kining gihatag sa atong Amahan. as if it was His own personal prayer. Murag susama kini nga iyahang kaugalingong pagampo. And the Father takes it, Ang Amahan mokuha niini. and it is answered in the name of Jesus. O kini iyang pagatubagon sa Amen. pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Tonight, Karong gabi, I want to conclude gusto na kong tapuson with this illustration. nining usa ka istorya. What does it mean that Jesus much incense in our prayers? Unsay bot pasabot nining daghang insinso ni Ginoong Hesus dinhi sa atong pagampo. This is the Niagara Falls Mao kini ang Niagara Falls that are in Canada and the U.S. nga makita tunga-tunga sa Canada ug sa Amerika. Mighty falls, Gamhanan kayo nga falls. 24 hours a day, 24 oras sa matag adlaw, 7 days a week, 7 ka adlaw sa isa ka semana, 360 days a year. 360 diya sa kada tuig. When you go there, Kung moadto ka didto, you hear the rumbling of the water, the power of the water. You hear the rumbling. imong madungog ang gamhanan nga nagundong sa tubig. What does this represent? Unsa bay girepresentahan nini? Your prayers, Ang inyong mga pagampo, my prayers, ang akong pagampo, is like a little drop of water. mura siyag usalang katulo sa tubig. Just a little drop of water. Gamay kayo nga tulo sa tubig. But when you take that little drop of water, Apan kung imong dalhon ka ng gamayng tulo sa tubig, you added imong idugang, to the mighty intercession of Jesus. imong idugang dito sa gamhanan nga pagpataliwala ni Ginoong Hesus. And it becomes a mighty prayer in the name of Jesus Ug Christ. mahimo kining gamhanan nga pag-ampo kauban sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. The disciples Ang mga disipulos, one day were usa ka adlaw niya na caught in the middle of a storm. nahimutang taliwala sa usa ka dako nga bagyo. They were scared for their lives. Gipangkuyawan sila sa ilang kinabuhi. They thought they were going to die. Naguna-una silang mga matay na gid sila. But the Bible says Apan ang balang kasulatan nagingon, that before Jesus appeared, sawa pa nagpakita si Ginoong Hesus. Jesus was in a mountain praying for them. Si Ginoong Hesus tua sa bukid nagampo alang kanila. And it was there in the boat, they thought that Jesus had forgotten them. Samtang sila dito sa baruto, ilang una-una nahikalimtan na sila ni Ginoong Hesus. But Jesus had not forgotten them. Apan si Ginoong Hesus wa gyud nalimot nila. Jesus was praying for them Si Ginoong Hesus nagampo alang kanila. until Jesus showed up. Hangtod nagpakita si Ginoong Hesus kanila. And He said to the winds and to the ocean, "Peace, be still." Og iyang giingnan ang balod ang kadagatan, kalinaw magpabilin. And He calmed the storm. Og iyang gipakalma ang bagyo. Many times we face storms in life.
Sa makadaghan kita makatagbo og bagyo sa atong kinabuhi. where it's very dark, Ngit-ngit kayo. where we can't see the presence of God, Nga dili nato makitaan ang presensya sa atong Ginoo. where we pray to God, but it appears that He's silent. Nga magampo ta sa Ginoo pero murag hilom kayo ang atong Dios. God is with you. Ang Dios anhaa kaninyo. Jesus is praying for you. Ang si Ginoong Hesus nagaampo alang kaninyo. And He's the only one who can bring peace to your storm. Og siya lamang ang makahatag og kalinaw sa bagyo sa imong kinabuhi. All you got to do is what Peter said in that storm. Ang imong paghimuon maulang kining gisulti ni Pedro niana diha nga bagyo. Master, Agalon, don't you care? We're perishing. Ginoo, wa ka ba na balaka? Mga matay na kami. And Jesus calmed the storm. Og si Ginoong Hesus iyang gipakalma ang bagyo. I know that here tonight there are many of you who right now are going through a storm. Nasayod ako dinhi sa atong taliwala, dunay mga pipila, Are going- nanay mga bagyo sa kinabuhi Are karon going through a giatubang. crisis. Nagatubang og mga krisis. Some of you are praying for something that you have not seen God respond. Doon na tayo mga pagampo pero wa gyud ta nakakita nga gitubag ta sa Ginoo. But tonight you want to say to Jesus, Apan karong gabi atong sultian si Ginoong Hesus, Jesus, come to my boat. Ginoo, anhi ka sa among baruto. Come to my life tonight Anhi ka sa akong kinabuhi karong gabi. and bring peace to my heart. Og tagaig kalinaw ang akong kasing-kasing. I'm going to ask my wife to sing tonight. Akong hangyoon, ang iyang asawa sa pag-anta karong gabi. And as she sings, Samtang siya nagkanta, you may want to raise your hand. basi gusto ninyo mag-alsa sa inyong You can kamot, stand up. gusto mo mutindog, Or if you can, come here, not where you're in the middle. kung gusto mo makaanhipod mo dinhi sa atubangan, But kamo nga dinha. as she's singing, Bapan samtang siya nagkanta, if there's a trouble that you want to surrender to Jesus tonight, kung doon na ba yung mga kagulanan nga gusto nimong itugyan sa Ginoo ni there is a Takna. problem that you want to say to Jesus, Jesus, here it is. Help me, Jesus. Have patience on me. Kung doon na mo yung mga problema ing na Ginoo, aniya ang akong kaugalingon, palihog paminawi ako. Let us pray. Magampo kita. Dear Jesus, Pinangga nga Ginoong Hesus, you are seated at the right hand of majesty. ikaw nagalingkod sa tuo nga bahin sa trono. And although you are millions and millions and millions of miles away, Bisan pa ikaw, milyones, milyas, galayo gikan sa amoa. we enter by faith your very presence. Kami nagasulod, pinaagi sa pagtuo diha sa imong presensya. In the name of Jesus. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Tonight, you know what your people are going through. Ginoo ning takna, ikaw nasayod sa mga gibati sa imong mga katawhan. You know the problems they're facing. Ikaw nasayod sa mga problema nga ilang giatubang. I want to ask you first Gusto ako mangutana kaninyo that in the name of Jesus, nga sa pangalan ni Ginoong Hesus, you would bring peace to their storms. ikaw maghatag og kalinaw sa ilang mga bagyo. I want to pray that tonight they will be able to know Ako nagampo nga sila unta makahimo masayod that their prayers have been answered nga ang ilang mga pagampo na tubag according to your will. susama sumala sa imong kabubuton. May they go home tonight knowing Hinaut nga sila magauli karong gabi nga nasayod that you have responded to their prayers. nga ikaw nagtubag sa ilang mga pagampo. We ask in the name of Jesus, Kiniamong gipangayo sa pangalan ni Ginoong Hesus. especially for those who have been praying for something for many, many, many years, Ilabi na alang ni adtong mga nagaampo sulod sa dugay na nga mga panahon that they would not lose hope. nga dili sila magkawala og paglaom. We thank you, Jesus, for hearing our prayers. Ginoo, nagpasalamat kami sa imong pagdungog sa mga pagampo. We pray this in Jesus' precious name. Kiniamong giampo sa bilidhong pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen.